Magandang araw po sa ating lahat. Ginawa ko po itong video na to dahil wala po tayong common time sa ating department para ma-cascade sa inyo o ma-relay sa inyo itong topic na i-discuss ko sa inyo ngayon. Kaya gumawa na lang po ako ng video. So ginawa ko po itong video na to pursuant to DepEd Memorandum number 50 series of 2025 entitled Learners Health Assessment and Screening for School Year 2025-2026. This office announced that the conduct of learners' mental health assessment and screening using the Child Adolescent Risk Screener o CARS and HEADS assessment as a universal mental health assessment tool from October 8 to November 14. At meron naman pong binigay na PowerPoint sa amin at ito nga po yung tatalakayin natin ngayon. Pasadahan lang po natin na mabilis. Alam ko naman pong fast learner kayo. Yan. Ano ba yung HEADS? Unahin na po natin yung HEADS. HEADS Psychosocial Interview. Hindi po yan yung ulo ha. What is HEADS? So, ang content po nito, what is HEADS? What is the purpose of HEADS? Building rapport and trust for our students. Benefits of using HEADS. And implementing HEADS in practice. Ayan na. What is HEADS? Kanina pa po namin tinatanong, what is HEADS? O, ayan na. What is HEADS na naman? O, HEADS is a psychosocial screening tool used primarily with adolescents. So, nakuha nyo po. Ito pala ay isang screening tool para sa mga adolescent. So, tamang-tama po ito sa mga high school students. So, it helps healthcare providers, counselors, and educators, tayo po yan, to assess the key areas of young persons' life that impact their well-being. The goal is to build rapport, identify risk, and support healthy development. Okay, andito na po tayo sa HEADS breakdown. Meron po palang ibig sabihin ng HEADS na yan. So, yung unang H po ay home. So, doon papasok yung kanilang family life, living situation, and relationships at home. And yung isang E naman is yung eating exercise. So, dyan naman papasok yung kanilang eating behaviors, body image, food insecurity. Mamaya ko na po ipapaliwanag, no? Basahin po muna natin yung breakdown. Physical activities, level, and sedentary lifestyle. Yung isang IPA po is yung kanilang education or employment. Baka kasi yung iba ay nagtatrabaho na, ano? Yung mga estudyante natin. School life, grades, job, career goals. A is activities. Yung hobbies nila, sports, sino ba yung mga kaibigan nila, at anong ginagawa nila sa kanilang free time. Next is D. Ito yung isang malala natin, yung drugs. Baka naman gumagamit na ng alcohol, umiinom na ng alcohol, naninigarilyo na, or gumagamit na talaga ng ibang substance, no? Marijuana, shabu, kaya ganun yung ugali. And S is for sexuality. So, yung relationship nila, baka may boyfriend sila, gender identity, safe, and practices. And S is for suicide. Yan ang pinakamalala po pala sa lahat, no? So, mood anxiety, depression, and self-harm. Baka sinasaktan na nila yung kanilang sarili. So, teachers as first-line observers in students' lives. So, tayo pong mga teacher ang kailangan alam nito, no? Using the HEADS. So, ano na nga po HEADS kanina? HEADS is a psychosocial screening tool used primarily with adolescents. So, kailangan alam po natin yung ibig sabihin ng HEADS para mai-apply natin pagka mag-i-interview tayo o mag-i-screen tayo ng mga estudyante. Why is HEADS important in school? Mahalaga po ba yung HEADS sa school? Oo naman. Early detection of issues like abuse, mental health, or substance use. So, tayong mga teachers ang nakaharap kasi sa bata. Kaya, dapat i-apply po natin itong
HEADS, no? Huwag natin i-ignore yung mga estudyante natin. Kung may nakita tayong hindi tama sa behavior ng bata, i-relay natin sa ating mga kinauukulan, sa ating mga advocate. Builds understand of our student background. So, mas mauunawaan natin yung ating mga estudyante and improves teacher-students relationship. Yan, palalimin lang po natin ng bahagya yung discussion natin about HEADS. Ano nang i-H kanina? H stands for home environment or home. So, ang focus nitong home environment, pagka mag-i-screen tayo, is yung living situation ng estudyante natin. Bakit ba siya laging late? Bakit ba siya laging parang inaantok? Wala siyang maipas na project? Kumustahin po natin yung living situation niya. Baka naman binubogbog siya dun sa kanila, diba? Baka naman wala siyang baon, malayo pala yung bahay. So, alamin po natin as teacher. Family structure, sino ba yung mga kasama niya doon? Diba? Sino ba yung nagsusuporta sa kanya? Baka may conflict naman na, baka naman naglayas naman na. Meron po tayong mga ganyan na estudyante, no? So, dapat as teacher, ma-screen po natin yon. So, ito po yung mga pwede nating itanong. Has the student mentioned any recent family issues? So, tanongin natin kung kumusta ba siya sa bahay, may problema ba siya sa bahay, bakit ganun yung ugali niya, diba? So, ito po yung mga manonotice ni teacher. Frequent absences, change in mood, and withdrawal. So, ito po yung mga pwede nating itanong to start a conversation. So, who lives with you? Sino bang mga kasama mo sa bahay? So, safe ka ba sa bahay nyo? Nak? Diba? How do you get along with your family? Kumusta ba yung paikitungo nyo sa isa't isa? Yan, dito naman tayo sa eating habits. So, ano bang focus nito? So, naka-focus tayo dito sa kanilang eating behaviors, body image, food insecurity. So, ano ba yung mga dapat nating i-observe? Yung mga nag-i-skip ng lunch, hindi kumakain ng umagahan, baka may problema na yan, di ba? Baka wala silang baon. Rapid weight loss, di ba? Bakit biglang pumayat itong bata na ito? I-refer natin sa ating mga counselors or sa ating nurse, school nurse, no? Para mabigyan ng karampatang pagtugon doon sa nararanasan ng ating mga estudyante. So, tulong na po natin yun sa ating mga estudyante. So, E stands for exercise. So, titingnan din natin bakit mainitin yung ulo ng mga bata, kung bakit ganun yung ugali nila. Kasi, more on, ma-screen time na sila. May nabasa nga akong studies, kaya pala yung mga bata ngayon mainitin ng ulo or maigsi ang pasensya. Dahil po yun sa kasi cellphone. Totoo po yun. No? Yung si Johnson lang, yung bunso ko, napansin ko, medyo naging short-tempered na siya. No? Konting ano lang is madali siyang mainis. No? Dahil po pala yun sa masyadong paggamit ng gadgets. So, tingnan din natin yung mga estudyante natin kung bakit ganun yung maugali nila is malamang po nasosobrahan na sila sa screen time at na i-apply nila sa in reality, ano, yung mga murahan nila, ganyan, na i-apply na nila sa reality. So, nagkokos yun ng obesity. Siyempre, ala na silang mga exercise or poor mental health. Okay, dito naman tayo sa education and employment. So, ang focus nito is yung school engagement, performance, relationships at school, tsaka and yung kanilang part-time job. So, meron kasing mga estudyante na merong part-time job, kaya pala pa-absent, meron pala silang trabaho, hindi na pala sinusuportahan ng magulang, no? Kaya aalamin po natin yon, yung kanilang performance sa school, bakit kaya bumababa. Teachers are central here. Performance drops, bullying, lack of participations are key indicators. So, binubuli pala siya sa school, kaya ayaw na palang pumasok, no? Kailangan, as teacher, malaman po natin yun kaagad, ma-stop kaagad natin yung nangyayari na yun sa mga estudyante natin, para, alam nyo na,
Yung kasi yung nagkokos ng pagtigil o paghinto ng mga estudyante natin eh. May mga estudyante tayo na ayaw na mag-aral dahil binubuli sila. So, encourage supportive strategies before punishment for behavioral issues. Huwag daw kaagad natin na pinaparusahan yung mga estudyante natin, kundi alamin muna natin kung bakit ba nagkakaganon yung mga estudyante natin, and encourage supportive strategies. So, ito po yung mga tanong na pwede nating itanong para magkaroon ng conversation. So, how is school? Have you missed any days recently? Do you feel supported at school? Yan. So, may mga nambubuli ba sa'yo? 'Di ba? May mga kaaway ka ba sa school? So, dito naman po tayo sa activities. So, paano ba natin malalaman na may problema yung estudyante natin pagdating sa activities? So, ito po yung mga pwede nating tingnan. Social life, hobbies, sports, and online activities. So, ano ba yung mga warning na makikita natin pagka may problema na yung estudyante? So, ito nga is yung number 1 is yung isolation. So, hinihiwalay niya na yung kanyang sarili, or sudden disengagement. Bakit hindi niya nakasama itong mga kaibigan niya na ito? Bakit mag-isa niya na lang? So, may problema na yan kapag ganyan. Or excessive online time can be a warning sign. Baka naman masyado ng addict sa computer or sa cellphone yung estudyante natin, kaya naapektuhan na yung kanilang pag-aaral. Naapektuhan na yung kanilang mga ugali. So, yun po yung mga dapat nating i-consider sa pag-i-screen ng ating mga estudyante. So, ito po yung mga sample question na pwede nating itanong to open up the conversation. So, what do you do in your free time? Who are your close friends? Are you involved in sports clubs? Ayan. So, D, drugs. Baka naman gumagamit na ng pinagbabawal na gamot yung estudyante, kaya ganun yung ugali niya. No? So, yung peer influence, 'di ba? Yung kasi nakaka-apekto, subukan mo na 'to, 'di ba? Oh, nape-pressure yung bata. Tsaka sa ganyang edad talaga, mag-e-experiment talaga yan, lalo yung mga vape na yan, mga sigarilyo na yan. Susubukan talaga nila yan. Alam nyo yan dahil pinagdaanan nyo rin yan na sinusubukan yung pagsisigarilyo na ganyan. So, teachers may notice smell. Oh, yan. Sa totoo lang, ang lakas ko sa pang-amoy na yan. Basta may bata lang na naamoy ko kung nagsigarilyo yan. So, behavioral change, drop in grades. So, kung bakit biglang bumababa yung grade niya, nalululong na sa bisyo. Emphasize early interventions, not punishment. Share school policies or referral procedures. So, wag natin kaagad pinarurusahan. Kasi mas lalong nagre-rebelde eh. Para lang din sa mga anak natin yan eh, di ba? Pag pinarusahan natin sila, nagre-rebelde eh. So, kailangan mag-ano tayo ng positive discipline. So, i-repair po natin sa ating mga advocates sa care center at kung paano ba natin matutulungan yung ating mga estudyante. Yan, sample question. Have you tried alcohol? Nasubukan mo na ba magsigarilyo or gumamit ng pinagbabawal na gamot? Yung mga kaibigan mo ba ay gumagamit nito? Diba? So, sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko kung anong klaseng uri ng tao ka. Yun eh. So, do you have ever felt pressure to try drugs? Yan, S. Yan, S stands for sexuality. So, ang focus naman po natin dito is yung gender identity, sexual orientation, relationship, and safety. So, tingnan natin, bakit ba biglang nagbago yung ugali ng ating mga estudyante? Baka naman meron siyang identity crisis na tinatawag, na nalilito siya sa sarili niya kung ano ba ang gusto niya, ano ba talaga siya, babae ba siya, lalaki ba siya, diba? Or bakla ba siya, hindi niya masabi sa magulang niya. Or baka naman naaabuso na siya ng magulang niya or ng karelasyon niya. So, unawain natin yung ating mga estudyante. So, sabi nga dito, be inclusive, supportive, and respect our students' privacy.
So, teachers should create a safe space for students to feel accepted. So, ano ba yung mga tanong na pwede nating i-open up to make a conversation? Are you in a relationships? Do you feel safe and respected? Do you use protection or contraception? Alam nyo, yung mga batang ganito, minsan nagdadala ng condom, no? Parang marurunong. Dapat talagang i-check natin yung mga bag nila para malaman natin kung sino talaga yung mga pwedeng dapat i-report sa mga magulang at sa ating mga care center. And ito po yung pinakamalala na pwedeng mangyari sa ating mga estudyante, na kailangan nating ma-prevent. So, it focus on mental health, self-harm, suicidal thoughts, and abuse. Tingnan natin, baka naman may mga suicidal attempt na silang ginagawa. Yung naghihiwa-hiwa ng mga balat, yung mga nagdo-drawing na madidilim. May mga ibig sabihin po yan. So, immediate referral is essential. Know the school crisis protocol. I-refer po kaagad natin sa mga advocates natin kung may nakita tayong mga estudyante na at risk pagdating sa ganitong suicidal issue para ma-prevent po natin kaagad. So, ito po yung mga question na pwede nating itanong. How have you been feeling lately? Do you ever feel very sad or hopeless? Have you ever thought about hurting yourself? So, the teacher's role. Ano ba ang role natin na teacher? Teachers are trusted adults and often the first to notice the problem. Tayo po dapat talaga ang unang nakakaalam. Di ba po? Alamin po natin kasi tayo po ang mas naka-on hand talaga sa mga estudyante natin, and i-refer po natin kaagad sa ating mga professional, sa ating mga counselors, psychologists, and external service. So, ang role natin is to observe, support, refer, not diagnose. Know your school referral chain, counselor, psychologist, and external services. Pasensya na po kayo, inaantok na. Example of see something. A student suddenly become withdrawn, anxious, or aggressive. Drastic change in appearance of hygiene. Bigla na lang madumi na, dugyot na, di ba? Hindi naman siya dating ganon. Repeated mentions of being tired, hungry, unsafe. Di ba? Yung iba reklamo ng reklamo, pagod na ako, ayaw nang gumawa. Di ba? Yung artwork and writing nila, online post indicating self-harm, depression, or abuse. Evidence of bullying or social exclusion. Ayaw na nilang nakikisama sa mga kaibigan nila. Baka may pinaplano na yan, So, kailangan nararamdaman natin yan as teacher. A single observation followed by timely action can prevent a crisis, save a life, or change a student future. By adopting a see something, say something mindset, you help create a safe, caring school culture where no student is overlooked. Boundaries and confidentiality. Listen without judgment. Huwag tayong baka may nag-o-open up naman sa atin, ginadjudge naman natin. Pakinggan lang natin sila. Napakaswerte nga natin kasi alam niyo yun, pinagtiwalaan tayo ng estudyante natin. But never promise secrecy. Wala namang secret na hindi nabubunyag, eka nga. Explain you may need to involve others for safety. Clarify the line between helpful conversation and necessary reporting. Use phrases like, I care about you and want to make you sure you're safe. So, practice application in schools. Signs to watch for in class. How to document concerns. When to speak with a counselors. Summary.
HEADS. Summary. Ano na nga po yung HEADS? HEADS is a tool for understanding adolescent life. Teachers play a critical role in early detection. So, tayo po dapat ang unang nakakaalam. Awareness, action, support. Reinforce that one conversation or concern can change a student path. Kung may nakita tayong estudyante natin na hindi na maganda yung kanyang ikinikilos, kumustahin natin, no? Baka sa atin mag-open up yung bata. Teachers are not alone support system. So, andyan yung ating mga counselors nga and mga other professionals and psychologists. Purpose of HEADS. So, purpose of HEADS, basahin ko na lang po para mabilis po tayo. Implementing HEADS in practice. Assess health behaviors, evaluate adolescent engagement in risky activities. Detect psychosocial issues, identify potential problems in adolescent life. Provide appropriate interventions, recommend strategies to address identify risk. As educators, you are more than just teachers. You are mentors, listeners, and open the first safe space a young person finds. Diba? Meron tayong mga estudyante na nag-o-open up sa atin By understanding tools like HEADS assessment, you're not just teaching, you're protecting, guiding, and shaping lives. Let us continue working together to build a supportive school environment where every student feels seen, heard, and valued. Our role matters and your care makes difference every single day. And let us remember, one book, one pen, one child, and one teacher can change the world. Maraming salamat po sa pakikinig.